kanina sa Senado. Nasaktan ang senador matapos makipambuno sa mga NBI agents na may hawak umanong warrant of arrest para sa kanya mula po sa International Criminal Court, mula po sa Senado. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Emil, may benda sa dalawang daliri si Senator Bato de la Rosa pagpunta niya dito sa Senado kanina matapos ang halos kalahating taon na pagiging absent. Ang kwento niya sa amin kanina ay hinarang daw siya ng mga taga-NBI at kinailangan niyang makipambuno sa mga ito para lang makapasok dito sa Senado. Nangyari, sir, that It's a crime. It's the worst government. Nanggagalaiti si Senador Bato de la Rosa nang pumasok sa plenaryo ng Senado kanina. Duguan ang kanyang kaliwang kamay matapos niyang makipambuno sa mga taga-NBI dahil hinarang siya papasok ng Senado. Sinita ni de la Rosa pati ng ibang senador si Senate Sergeant at Arms retired Major General Rene Samonte dahil pinapasok ang NBI sa Senate grounds. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Ito ang unang beses pumasok ni De La Rosa sa Senado matapos mapabalitang may warrant of arrest umano laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC noong Nobyembre. Kwento niya, ayaw siya papasukin ng mga taga-NBI nang dumating sa Senado bago magsesyon. Pasok ko dito sa baba. May nakaabang na ng mga NBI mga kasibilyan. Inarang ako at ayaw ko pakyatin. So nakipag-resign ko sa kanila kasi pipigilan ako eh. Sige, nagtatawagan na dito. So nakipag-resign ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharang? Ay, dito. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato na Senado. Ano pa bang i-propose doon? Bakit po nila hinaharang? Hinihinga namin ng pahayag ang NBI kung bakit andun sila sa Senado. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sumama siya sa NBI na magsisilbi umano kay De La Rosa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panayam, sinabi ni De La Rosa na dito lang siya nanggaling sa Metro Manila bago pumunta sa Senado. Pero nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya sinagot kung nasa Davao siya. Hindi raw muna niya iniisip ang sabina na inihain sa kanya kanina ng PNP-CIDG kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director siya ng Davao Police. Sabi niya, papasok na siya sa Senado mula ngayon. Nang tanungin naman ukol sa umano'y warrant of arrest sa kanya ng ICC, Sige lang, pasaan dito lang, oh. Harapin natin. Alam mo, pasadyos natin yan lahat. Emil, sa ngayon nananatili sa Executive Lounge dito sa loob ng Senate Building si Senator Bato de la Rosa at doon sa labas mismo ng pinto ng Executive Lounge ay nandun pa rin yung mga NBI agents na supposedly nga ay magsisilbi sa kanya ng warrant of arrest galing sa ICC. Kanina tinanong natin si Senator de la Rosa kung mananatili ba siya dito o magka-camp out sa Senado. Ang sabi niya ay hindi niya sasabihin kanino man kung ano ang magiging plano niya. Pero inaabangan pa rin natin kung ano yung mangyayari sa sitwasyon. Eto, maraming tao ngayon dito dahil nga tinitingnan kung lalabas pa si Senador de la Rosa doon sa Executive Lounge at kung pupuntahan pa siya ulit ng NBI, Emil. Mav, kanina bago tayo sumayang papawid, mayroong nag-file ng motion para isailalim sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa at maiwasan na siya'y maaresto. Ano update dito? Makakatulog na ba siya ng matiwasay ngayong gabi at diyan siya magpapahinga o paano ang magiging sistema at proseso rito, Mav? Napagbigyan na itong motion na ito actually, Emil, kaya meron na talagang protective custody si Senador de la Rosa ayon kay Senate President Cayetano. Ang sabi niya ay yung proteksyon na ito ay alinsunod sa Senate rules pati na rin sa mga batas ng Pilipinas. Pero ngayon, yun nga, ang sabi ni de la Rosa ay may option siya kung mananatili siya dito sa loob ng Senado, ng Senate building o kung lalabas siya. Pero ayaw niya raw i-broadcast kung ano ang kanyang gagawin para na rin sa kanyang proteksyon. Pero sa ngayon, Emil, ay naka-lockdown ang buong Senate grounds, walang nakakapasok, walang nakakalabas, kaya inaantabayanan pa rin natin kung ano ang susunod na pwedeng mangyari dito, Emil.